At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 7:48 ng umaga. Batiin ko muna si Tristan Gulay na nag-comment sa atin. Buenos dias Ate Sara. Good morning din kay Ma'am Nife. Ayan, good morning po ma'am. Good morning din po sa inyo Ma'am Nife at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa sa radyo man o sa Facebook. Tanong ngayon. Para sa ating tanong ngayong umaga, dahil ating ipinagdiriwang ang World Environment Day, kung may isang environmental problem na gusto mong masolusyonan dyan sa inyong lugar, dyan sa inyong barangay, o baka dyan sa inyong bahay, no? Pwede rin. Ano po ito at bakit? Ayan. I-text nyo po ang inyong sagot sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page, yung 1116 DXAS, your community radio. Again, kung may isang environmental problem na gusto mong masolusyonan dyan po sa inyong lugar, kung saan ka nakatira ngayon o kung saan ka man ngayon, ano po ito at bakit? Again, 0916-296-6625 or sa ating FB page, pwedeng mag-comment 1116 DXAS, your community radio. Pag-usapan natin. Ngayong ika-5 ng buwan ng Hunyo 2026, ngayong taong ito ay ipinagdiriwang nga natin ang World Environment Day. Isang mahalagang okasyon na naglalayong pong palakasin ang awareness o kamalayan at pagkilos para sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ang tema ngayong taong ito ay nakatuon po sa climate action o agarang pagkilos laban sa pagbabago ng klima bilang tugon sa mga hamong kinakaharap ng ating planeta tulad ng matinding init, pagbaha at pagkasira ng kalikasan. Kaya sa araw na ito ay hinihikayat po natin ang bawat isa na maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan nga ng paggawa ng mga simpleng gawain. At ano nga ba itong mga simpleng gawain na pwede nating gawin at dapat hindi nating gawin para lang mapangalagaan palalo ang ating environment. Makakasama po natin muli, ayan, guest ko na po pala siya, no, dito rin sa ating programa at muli po nating makasama ang HR head ng organization I Can Make a Difference, si Ma'am Cristel Lian Lagayan. Ma'am, good morning. Welcome po muli sa ating program. Good morning po. Welcome. Thank you po sa pag-welcome sa akin. And hello po sa mga listeners and viewers po ng 1116 DXAS, your community radio. Thank you po sa pagpaunlak sa I Can Make a Difference for the second time. Yes, oo. At doon po sa mga ngayon lang narinig po, no, ano ba tong I Can Make a Difference? Pwede niyo po bang i-explain sa amin, ma'am? Ano po, Lian, no? Ano po itong organization na ito? Isa po kaming grupo ng mga kabataan, usually mga estudyante po yung mga kasama namin na we advocate po for the environment, for the youth, and for education. So, paunti-unti gumagawa po kami ng mga activities para makatulong sa environment natin, sa kabataan, and non-profit po kami. Ayun po. Non-profit din. Parang kami din, non-profit. Opo. Pero, Ma'am Lian, no, ano po yung mga kanina na-mention nyo, may mga activities na ginagawa ng inyong organization. Alam ko may Facebook rin kayo at napaka-active po ng inyong mga pagpo-post po doon. Pwede nyo po bang i-share sa amin ano yung mga particular na activities na ginagawa nyo to help our environment na lalong maging, mapanatili natin itong malusog, maganda?
Recently po, since nauso yung hiking, naging trend po siya dito sa Zamboanga City. Isa po sa mga napansin sa mga members namin na nag-hike din po ay dumadami din yung mga basura na naiiwan sa mga trail at dun sa taas ng ating mga kabundukan. So recently, yung mga activities ng ICANN, nag-focus po kami sa plugging or hiking siya na may kasabay na pagpulot ng basura na dadalhin nila pa ibaba. So, yun po yung mga recent activities namin ngayon. Yun yung maganda doon, nakapaglakad ka na, naka-exercise ka na, nakapulot ka pa ng basura, pagbaba mo, malinis Yes. na ulit. So, yung mga aakyat doon, wag nyo naman po ulit gawan ng mag-iiwan kayo ulit ng basura. Pero eto nga, Ma'am Lia, na pag-uusapan po natin itong World Environment Day 2026 na ating ipinagdiriwang ngayong araw na ito, June 5. For you po, gaano kahalaga na may ganitong activity every year? Ayun. Para sa akin po, sobrang importante niya kasi marami po sa atin, hindi po natin naiisip yung effect ng araw-araw na ginagawa natin sa ating environment. So it's very important that we are reminded of the actions that we need to do, especially on days like this, on World Environment Day. So, ngayon po, ang theme, nabanggit niyo po kanina, it's climate action. So, dati po kasi hindi pa natin danas yung effects ng climate change. So, ngayon, nung una, parang awareness pa lang po yung tinataguyod ng mga environmental advocates, ng government natin. So, nagkakaroon lang tayo ng climate education. Pero ngayon, climate action na po siya. Kailangan may gawin na po tayo para sa nangyayari sa ating mundo. Hindi lang po siya awareness. Kailangan may action na po. Parang tuloy na na-compare ko siya kung sa sakit. Dati, yung climate awareness katumbas ng prevention muna. So, campaign about sa sakit. Ngayon, cure na ang ginagawa natin. Parang ganun po ba? Yes. Opo, parang ganun na po. Oo. Tinatry na po nating mag-adapt kasi may mga circumstances po na hindi na po natin mababalik sa dati. So, mag-a-adapt na lang po tayo tulad po ng ating weather. Hindi na po natin mapipigilan. Wala po tayong magagawa dun sa biglang pag-ulan, sa init. And at the same time, tinatry din po natin mag-mitigate or bawasan or gumawa ng paraan sa mga bagay na pwede pa nating masolusyonan. Tulad ng pagdami ng basura, kaya po nagkakaroon tayo ng mga clean-ups, ng mga segregation. So, dalawa po, adaptation and mitigation. Ma'am Lian, gano'n na po ba muna sa iyong observation bilang kayo din po ay nasa isang organization na ito din ang focus, paano nyo po ba ma-evaluate, ma-assess na ang kasulukuyang kalagayan ng ating kapaligiran? Like for example, dito, hanggang saan po bang inyong organization? Hanggang dito po ba sa Zamboanga City lamang? Paano nyo po ma-evaluate na ang ating sitwasyon ngayon? Okay po. So, usually po, naman po kami labas ng Zamboanga City through partnership. Pero yung aming environmental advocacy, since kailangan po ng logistics pag lumabas ng city, is dito lang po muna kami focus. I think everyone po na-observe naman na may mga pagbabago talaga, especially if tanungin po natin yung older generation, mas marami na po talagang basura ngayon since marami na rin pong single-use plastic. And usually, nag-a-appear po talaga siya pag may baha, ganyan, naglalabasan yung mga ganitong basura. So, observable naman po talaga sa ating environment na medyo malala nga po talaga siya. Especially na pa-modern and pa-urbanized na din po yung Zamboanga City. So sa buong bansa ba din nakikita rin ba natin na parang alarming na tayo pagdating sa situation ng ating environment? Yes po, that I can agree na buong bansa po natin. I think merong mas malalang cities outside Zamboanga. Parang hindi naman siya something to be proud of, pero nangyayari po siya, it's reality. And buong mundo rin po, nararanasan nila na medyo malala na ngayon nangyayari sa ating environment. That's why we have World Environment Day po. Para po doon sa ating mga kabataan na nakikinig ngayon at papasok na sila sa eskwela, pag sinabing environment, ano-ano po ba itong tinutukoy din natin na environment? Yung environment po, para sa ating mga kids na papasok sa school,
Ito po yung nakapaligid sa atin. So, yung lupang inaapakan natin, kasama na yung hangin na hinihinga natin, tubig, ayan. Yan yung mga natural resources na meron tayo na akala natin hindi sila mauubos or walang pwedeng mangyaring masama sa kanila. Pero dahil na rin sa actions na ginagawa natin na minsan hindi natin napapansin, nagiging madumi na yung hangin, yung tubig po natin paubos na kasi nagkakaroon ng tagtuyot, and ayun, yung mga biglaang pagbaha kahit konting ulan, ayan, lahat po yan part ng ating environment. Kung magko-compare po tayo, saan mas maraming o saan mas malala ang sitwasyon ng environment? Sa forest, sa katubigan, o mismo sa ating community, o sa mga malalayong lugar ba? Kung i-compare po kasi natin, yung kung titingnan po natin yung statistics sa ating sa world, kung sa buong mundo po natin titingnan, malala po yung pollution talaga sa ating karagatan. Kaya po nagkaroon po kami ng mga projects involving paglilinis po or pag-clean up sa sa ating mga beaches, sa ating mga dagat. Kasi po, yung mga naiipon na basura sa lupa, sa communities, usually po, ang punta talaga nila sa dagat. And mahirap po siyang masolusyonan. Kasi kung i-compare po natin siya dito sa lupa, pwede po tayong mag-clean up, may mga landfills. Sa dagat po kasi, directly nako-consume siya ng mga marine animals natin, ng mga isda. And malawak po yung dagat, di pa po lahat ng scope ng ating karagatan ay na-explore. So, kung mapapansin po natin, sasakay tayo ng barko. Ako po kahit papuntang Basilan lang, nakikita ko po na sobrang daming kalat. And mahirap po siyang linisan. Kasi hindi po natin alam yung iba nasa ilalim. Tama. So, ayun po. Oo, kung hindi naman sa lawak ng dagat, hindi naman natin pwedeng walisin 'yan. At kahit marami tayo, mahirap din actually languyin yan lahat para kunin lahat ng basura. Kaya po may mga nababalitaan tayo, no? Ewan ko anong marine life last time na dito banda sa Santa Cruz Island ata na di ko alam kung diaper ba yun or plastic ang nasa kanyang ulo. Oo, nakita yun na yun. Parang narinig ko po yun. Kaya nga, so yung palang epekto, no? So, yung mga kalat natin, kahit hindi natin dinidiretso itapon sa dagat, pero dahil may mga kalat tayo sa ating bahay at kapag ulan ay nabibit-bit yan ng baha na papunta doon, ang unang direktang naapektuhan ay ang ating karagatan, kung saan yan din ang major source ng ating pagkain. Ibig sabihin po niyan, may epekto rin yan sa ating katawan. Di ba, Ma'am Lian? Po. So, paano po ba natin Yes ine-explain yung climate change, yung etong pollution issue, na directly pwede pala tayong maapektuhan? Yes po. So, kung iisipin po natin, yung climate change, malawakang pagbabago po kasi siya ng ating climate or ng ating klima. Kaya po tayo nakaka-experience ng matinding pag-init, yung extreme levels po nakikita natin na sa danger level na siya. Isa po yun directly affecting kasi may mga taong pwedeng magka-heat stroke, ganyan po. Meron ding instances na pag bumaha, at ayun yung sabi niyong example na yung basura napupunta po siya sa ating mga karagatan na kinakain ng mga isda na kinakain din natin. May mga studies po na nagsasabi na dahil hindi nga natutunaw yung mga plastics, nagiging microplastic lang po siya, nadi-disintegrate siya, pero nagiging maliit lang siya, and yun yung nakakain ng ating mga isda na eventually kinakain natin. And kung iipunin daw po yun, ang average na isang tao na nagpo-consume ng isda or ng marine animals is meron na po tayong isang ATM sa ating katawan. Kung pagsasama-samahin po yung microplastics na yun, parang isang ATM card na po siya. Ganun na po karami yung microplastics na napokonsume ng isang tao. So, delikado po siya kasi akala po natin andyan na yung basura, pero hindi natin alam na kahit yung gas na nalalabas ng mga nabubulok na basura, especially po yung mga sanitary na basura, is
harmful din po yun sa ating system. So, di pa natin ramdam ngayon or ramdam na po natin pero hindi natin alam na dun pala siya connected. Pero di po natin madedenay na may effect po directly sa ating mga tao ang climate change. So Ma'am Lian, ano kaya talagang pinaka punot dulo ng problema natin? Bakit ba lalong lumalala ang ating sitwasyon na kahit minsan may mga organization na katulad nyo, nakakabol po ba natin na magkaroon ng pagbabago? Ano yung pinaka-source ng problem? Ako po personally, naniniwala po ako na minsan nasa atin din po talaga yung problema. Minsan po meron sa atin na hindi po tayo careful sa ating mga actions and hindi po tayo siguro nasanay na magtapon ng basura sa tamang lalagyan or sadyang hindi po natin nakikita yung importance ng pag-cooperate sa mga actions na binibigay ng ating gobyerno. So, for me, minsan po kasi yung mga tao or minsan sa atin, hindi natin feeling natin kung tayo lang yung gagawa ng pagbabago. Wala po siyang effect. Kasi mag-isa lang naman tayo. Tama naman po yun. Wala pong isang tao na makakasolve sa problema ng climate change. Hindi po ang gobyerno natin, hindi rin po yung tulad naming environmental advocate. Kasi lahat po tayo involved. Dapat lahat po tayo responsibility natin ng ating environment. Kaya po patuloy siguro yung climate change or wala pa rin pagbabago kasi mas marami pa rin po yung hindi aware or wala pong ginagawa. Kahit Or walang mga pakialam. taong may ginagawa. Yes, or wala pong pakialam. Ayun po. So, in connection po sa ating tema ngayong taong ito na climate change, ano yung mga maliliit na bagay na pwedeng gawin ng bawat isa sa atin na malaking tulong na pala siya para kahit papano hindi totally masira ang ating mundong inaapakan ngayon? Yes, ayan po. So, pwede po tayong mag-start small. Sabi nga nila, smaller actions na ginagawa ng maraming tao ay mas malaki po yung impact. So, pwede po tayong magsimula sa kahit pagdala lang po ng eco bag, pag mag-grocery tayo. Siyempre, bawas na po dun yung single-use plastic. Pwede rin po tayong mga mahilig pong magtanim. Malaking tulong na po yan sa regulation ng hangin natin sa mga mahilig pong magtanim. And mag-conserve po tayo ng energy kung may ilaw po sa bahay, may electric fan na hindi ginagamit. Ayan, i-turn off po natin. Tapos, iwasan talaga po natin magtapon kahit saan-saan. Especially po yung mga maliliit, kasi maliliit na basura, kasi sobrang hirap niya pong bulutin. Usually po, pag nag-clean up po kami, share ko lang na ang pinakamadami po talaga napupulot ng aming volunteers is yung cigarette butt. Yung dulo po ng sigarilyo, ayan. Sobrang dami po nun, kasi hindi naman yung tinatapon ng maayos, di ba ma'am? So, nangyayari kahit saan-saan mo lang siya nahanap. And may mga research or may mga findings na halos ganun po yung laman ng mga tiyan ng ating mga isda, ng mga pawikan. Kasi hindi po nila, wala naman po silang kamalayan same sa atin. So, ayun, malaking change na po yung kung naninigarilyo po kayo, huwag niyo pong itapon kahit saan-saan yung cigarette butt. Nguyain nyo na lang. Tapusin nyo na lang yung paninigarilyo. Nguyain. Pwede bang ganun? Lunukin nyo na lang. Ayaw maniwala na ang number 1, ang cause ng cancer, sigarilyo. Ayaw din maniwala na yan din nagbibigay ng sakit sa ating mga hayop na nandyan sa dagat na napupunta rin sa inyo. Sige po, nguyain nyo na lang po. Ayaw, talagang ang tigas ng ulo natin. Ha? Pero eto, kidding aside po, how about po sa side ng ating government, ng ating barangay? Ano pa po ang something to improve? Alright. So, ako po, we're very supportive of the efforts of our city government, and I am from Barangay San Roque, and nakikita ko rin naman po na continuous po yung pag-encourage nila sa mga tao na magkaroon ng cleanest purok, yung mga ganun po. And I think supportive naman po ang ating current administration kapag pagkaroon ng mga initiatives na i-separate po talaga yung mga basura natin. So, I think regular din po yung collection ng ating garbage, which is very good. Kailangan na lang po talaga ng disiplina sa pag-segregate ng ating mga basura. And
sana po tuloy-tuloy yung mga effort na binibigay nila. And I hope our government push our local environmental advocates like us. Marami rin po kasing groups tulad namin na advocate din po for the environment. And kailangan din po namin ng support nila kasi okay na po yung may mga taong sumusuporta or nagvo-volunteer. Pero if our government i-promote din po nila yung ating mga ginagawa or kahit sumama man lang sila, malaking na po yun sa mga tao, nagayahin po yung mga ginagawa nila. Ngayon, dagdagan ang effort ng ating government pero talagang ating mayor din, 'di ba? Nakailang ulit nga talaga siya sa media, nakita natin paano niya ilang ilang trash can bang ang daming kulay nga ni mayor, 'di ba? Alam natin tatlo lang. Para may segregation. Ngayon parang 5-6 nga ang gusto ni mayor na nandun nga yan sa City Hall, pero yun nga kailangan pang dagdagan, kailangan pa mas higpitan ang ating mga ordinances tungkol dito. At ako nga, kung may magtapo ng basura dyan sa city proper, talagang automatic, bigyan ng ticket, taasan ang ating mga penalty. At yung mga barangay din natin, ang laking bagay po ng inyong tulong dahil may mga truck naman tayo, sana may mga gasolina rin tayo, malagay natin sa laan yan ng maayos. Pero Ma'am Lian, halimbawa hindi seryosohin ng mga tao, ng ating mga tagapakinig ang isyong ito, ano ang pwede nating ending? Ano ang pwedeng kahahantungan ng ating mundo, ng ating lugar? Ayun po, nakakalungkot lang kasi totoo po yan na marami pong hindi nagsaseryoso na sa issue tungkol sa climate change. So, isa lang po kasi yung planet natin. Wala po tayong planet B, wala po tayong planet C. Ito lang po yung meron tayo. So, gusto ko pong i-emphasize yung word na sustainability. Lahat po kasi ng efforts na ginagawa ng mga tao ngayon tungkol sa environmental sustainability is gusto po natin na magkaroon pa rin ng resources or sapat na natural yaman yung mga future generations. So I'm sure po yung mga nakikinig, may mga anak, may mga apo, ganyan. Ayaw naman po siguro natin na pagdating ng panahon na sila na po yung maninirahan dito sa ating mundo is wala na pong fresh air, wala na pong mga puno, wala na pong maayos na tubig. So kung patuloy po nating i-disregard or patuloy po tayong hindi magkakaroon ng pakialam sa ating environment, wala po talagang mangyayari kundi masisira po ito, which is very sad kasi lahat po tayo nag-hope for a brighter future kasi syempre kahit ngayon sa sitwasyon ng politics ng Philippines, gusto nating umangat yung ekonomiya. Kasabay dapat ng pag-angat na yun, kailangan matuto din tayong mga laga sa ating environment. Kasi para saan pa po yung modernisasyon na ginagawa kung wala naman po tayong maayos na tirahan. May nag-comment dito si AJ to kasamahan namin. Improper waste disposal among coastal areas. Malungkot siya. Yes po. Yan yung yes po talaga. So, yan yung naging observation niya. Pero alam nyo po, Ma'am Lian, yung sinasabi natin na yung next generation natin, wala nang maaabutan. Actually, yung henerasyon ko, wala nang naabutan. Kaya nga po, sa amin din, halos wala nang mga ilog. Oo, kasi alam nyo po dati, may kami alipantano na putik. Ang sinasabi ng mga magulang ko, dati daw naliligo sila dyan. Malinis daw yan. And sinasabi nila yan nung elementary ako. So sabihin natin, nung elementary ako, mga nasa 2008, wala namang malinis dito. Hindi ko na po naabutan. So hanggang ngayon, wala na talaga siya. So parang mga ilang porsyento na po ba natin hindi naabutan yung original creation talaga kung yung babasehan natin. Oo, kaya Ma'am Lian, ano po ang inyong message po sa ating mga tagapakinig ngayong World Environment Day? Ayan. So ngayong World Environment Day, wag po sana nating isipin na yung mga small actions na ginagawa natin, wala po siyang effect sa ating environment. So gusto ko lang pong i-remind, kasama na po yung sarili ko na hindi po responsibilidad solely ng ating gobyerno or ng mga environmental advocates ang
pag-care sa ating environment. Kasama po dun dapat lahat tayo kasi dito po tayo nakatira. So, paalala ko lang din po sa mga sumasabay ngayon sa mga trend, kasi yan po yung trend ngayon, yung mga nag-hiking na yung mga inaabot po nilang mataas na bundok, wala pong nanggugulo dyan bago po sila pumunta doon. So, kung nagkaroon po ng basura doon, dahil lang po yun sa inakyat sila ng mga tao. So, sana kung nagdala man po sila ng plastic bottles, kung nagdala man po sila ng snacks nila doon, kung inakyat nila, ibaba rin po nila. So, i-remind ko lang din po na may mga bagay na pwede po tayong gawin on our own, na malaki na po yung ambag sa ating government, especially government initiatives towards sustainability, especially sa pag-conserve po ng ating kuryente, paggamit po ng mga reusable bags. May mga franchises, supermarkets naman po na supportive sa paggamit ng eco bag. So, pwede po natin yung i-adapt. And, syempre, kailangan po natin talaga ng matinding disiplina sa sarili. So, ngayong World Environmental Day, sana po maging bahagi tayo ng solusyon, hindi po ng pollution. So, kailangan na natin kumilos kasi wala po tayong planet B. Ang meron lang po tayo ay ang ating Mother Earth. Correct. So, ayun po. Malayo pa pong katotohanan na pwede tayong tumira sa Mars. Opo, malayo pa po. Wala tayong pamasahe doon pa lang sa financial, kung totoo man ang hirap-hirap lumipat papunta doon, pero ang layo pa po talaga. Suntok sa buwan yung sinasabi Sobra pwede po. tayong sa Mars. Sabi pa ni Clarice Lagayan, ayan, true to, parang nag-agree siya doon sa sinabi ni AJ na improper waste disposal. Lagayan din po ang kanyang family name. Kapatid ko po. Oo, magkakilala sila ng aming dito kasamahan. Pero ako po ang realization ko, ayan, lagi ding nasa pamilya mangunguna ang disiplina. Kasi bakit nga ba nagtatapon ng basura ang ating mga anak, members of the family sa labas? Baka po kasi sa loob ng bahay, yun lang bang simpleng paghubad ng ating damit, kung saan kaabutan, doon mo na lang ilalagay. Yung gamit mo dito, kahit saan na lang talaga, tabla pagana sila do como kulebra. Onde daw ano yung balat ng sa Chabacano, kung saan El Pellejo, si onde ya alcanza, alalang ledeha. Kaya, in return, ng application ng anak sa labas, kung saan lang din. Pero may mga bata po, pag nasa loob ng school, ang galing talaga magtapon ng basura sa trash can kasi nakatingin si teacher. Or may nagsusumbong, pero paglabas naman ng bahay, ganun din. So, Hindi na, oo. So, last na lang po, ano po ang inyong panawagan sa mga ganyang klaseng tao, ganyang klaseng bata, pag may nakatingin at talagang tinatapon sa tamang basurahan, pag wala na, kahit saan na lang ulit. Ayan po, teacher din po kasi ako by profession. So, on weekends, isa po akong environmental advocate, pero by profession, isa po akong teacher sa Regional Science High School. So, isa po yun sa mga ina-advocate ko bilang teacher. Kahit lagi ko pong tinuturo sa mga estudyante ko is kahit bawasan lang po nila yung paggamit ng straw. Pag umiinom po sila ng soft drink, malaking tulong na po yun. So sa mga students po natin dyan na nagpa-practice ng ating waste segregation and reduction ng single-use plastic, very good kayo, very good kayo. Pero sana po, kung ano yung pina-follow natin na standard sa school, i-follow natin sa labas at i-follow din natin sa bahay. Ituro po natin sa ating nanay, tatay, sa ating mga kapatid. Kasi malaking tulong na yun isang buong family kung nagpo-practice po kayo ng mga ganitong actions. Ayan. So mga nanay, muli, hindi lang attitude ang ituturo natin sa ating mga bata, paano magkaroon ng good behavior kahit po sa disiplina ng kanilang mga gamit, ng pagtatapon ng basura, ay atin ding ituro yan, ha? So muli, maraming salamat sa naging guest natin. Kahapon ko lang to kinontak kasi hindi naging available yung first guest natin. Ma-announce ko lang po pala, nakausap ko kahapon ang PIO ng DENR, si Sir Obing, at ini-invite niya po tayong lahat sa Sunday, parang sa kawa-kawa, kung tamang pagkakatanda ko, medyo matanda na rin kasi ako, 6 a.m. clean up drive. Opo. Sige po. Diyan po sa Kawa-Kawa. We are inviting you para po umattend at maging part nito. So muli, maraming salamat sa ating naging guest ngayon, HR Head ng I Can Make a Difference Organization, Ma'am Cristel Lian Lagayan. Ma'am, hanggang sa susunod.
Sige po. Thank you po. Ayan. Oras natin mga kaibigan, alas 8:17 na ng umaga. Oo, at bago po tayo magtapos, mag-announcement na lang din po ako, no? Ito nga po ang NACO, o tama ba? Oo. Ayan, magkakaroon po ng Adoption and Alternative Child Care Week Help Desk sa June 10 to 11. Apat po ang area na pwede nilang puntahan. Ang City Mall de Zamboanga, Tetuan, SM City Minpro Zamboanga, KCC Mall de Zamboanga, SM City Zamboanga. Ano po ba ito, no? Ito po ay sa lahat ng mga gustong magkaroon ng idea about legal adoption, no? Anak po, bata, ayan. Sa mga gustong magkaroon ng anak through legal adoption, foster care, kinship care, or other alternative child care services, magkakaroon po sila ng help desk station doon sa mga lugar na aking nabanggit na magsisimula sa June 10 to 11. So, they are inviting tayo, kung gusto po natin puntahan ito, available na po sila. Okay, so again, June 10 to 11, Adoption and Alternative Child Care Week. Okay, sige. Another announcement po, ito naman ay mula naman sa Department of Labor and Employment, ayan, and migrant workers, one-stop shop services for our kababayan. Ayan, information assistance opportunities all in one place. June 7 sa Sunday po yan sa KCC Mall de Zamboanga. So ano yung mga services from our partners, no? Meron from DOLE, OWA, Department of Information and Communications Technology. Meron din from DSWD, Department of Science and Technology, Department of Tourism. Ayan, meron din from DA, DTI, meron din from DHSUD, TESDA, Pag-ibig Fund, SSS, PhilHealth Regional Office, at ayan, meron ding Securities and Exchange Commission, SEC, Kaagapay OFW Resources and Service Center, at meron ding local government units, no? Andun din ang LGU and National Commission on Muslim. So, all services are free at open po ito sa lahat ng mga OFWs, returning OFWs, families, and public. Nandun din ang Department of Education. Okay, so kita-kits daw sa KCC Mall de Zamboanga. Pag-isipan natin. Ayan, para po sa ating pag-isipan natin in relation sa ating naging interview kanina about World Environment Day. Ayan na, again, sa stop, itigil na po natin ang pagtatapon ng basura kung saan-saan dahil ito ay nagdudulot ng polusyon, pagbaha at pagkasira ng ating kapaligiran. Simulan na po natin ang responsableng pamamahala ng basura, pagtanim ng puno at pagtitipid ng enerhiya para makatulong sa paglaban sa climate change. At ano bang dapat ipagpatuloy po natin or i-keep natin ang mga gawaing makakalikasan tulad po ng pagre-recycle, paglilinis ng ating komunidad at pangangalaga sa likas na yaman dahil bawat maliit na hakbang ay may malaking ambag sa kinabukasan ng ating planeta. Manalangin po tayo, Ama namin na nasa langit, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong paggabay at pag-iingat sa amin, sa bawat isa sa aming mga tagapakinig. Maraming salamat sa paggamit po ng programang ito para mabigyan kami ng kaliwanagan sa mga issue ng aming bansa, ng aming gobyerno at kahit po sa aming sariling komunidad. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin anumang
hamon, anumang kaguluhan ang mangyari sa aming kapaligiran. Kung kami po ay may Kristo sa aming puso, ay magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon po ng kaliwanagan, at alam namin ano ang dapat gawin. Panginoon, patuloy po namin idinudulog sa inyo ang aming gobyerno, ang aming Senado na magulo po ngayon dahil sa kanya-kanyang mga dahilan. But we pray, Lord, kayo pa rin po ang manaig dahil ang Diyos pa rin ang aming Diyos, kayo po ang siyang namumuno pa rin sa bansang Pilipinas. Lord, wag niyo pong hayaan na dahil po sa politika ay magkawasak-wasak po ang relasyon ng bawat pamilya, magkakaibigan, magkatrabaho, at ng kahit ng mga miyembro ng iglesia. Bigyan niyo po kami ng isang puso, bigyan niyo po kami ng isang wisdom, at ibuksan po namin ang aming sarili sa kung ano po ang gusto nyong iparating sa bawat isa. Ay alam ko po, Panginoon, hindi nyo po kagustuhan na magkaroon ng kaguluhan sa aming gobyerno, sa aming sistema. Kaya naniniwala po ako, at the end of the day, kayo pa rin po ang mananaig. Ang katotohanan pa rin ang mananaig, gusto man namin ito o hindi. Panginoon, patuloy din namin sinosurrender sa inyo ang aming environment na ibinigay nyo, nilikha nyo na napakaganda, na abundant, na nilikha nyo po na ito yung magiging source ng aming buhay din, pero ngayon ay medyo sira na po. But Lord, hindi pa po huli ang lahat. Binuksan nyo ang aming isip ngayon, ang aming kaisipan, paano namin pwedeng habulin para, Lord, mas mabalik sa dati ang environment namin. So we pray, Lord, ang bawat isa sa amin magkaroon ng pakialam, tumulong at gumawa ng maliliit na bagay na magiging malaki ang impact sa aming kapaligiran. Patuloy niyo pong i-bless ang mga organization na ito po ang advocacy. Sana po maraming support ang kanilang matanggap, at ang aming mga tagapakinig kahit sa simpleng bagay sa loob ng kanilang bahay, malinis din po nilang kanilang environment. Hindi lang physically, pero kahit po yung kanilang emotion, kanilang mental, kanilang spiritual. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras natin, mga kaibigan, 8:24 ng umaga. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig na sumama sa ating programa ngayong araw na ito. Maraming salamat sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programa ng Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli sa Lunes, Monday to Friday, tuwing alas 7 ng umaga. Ako po si Sara Mitulabing. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zamba Sulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Unang tugon.